Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo mga tambay. Ito po, komentuhan po natin ang mainstream media po. Pagdating po sa mga Duterte ay talagang hindi po nila tatantanan ang mga Duterte umano. Lalo-lalo po ang Vice President dahil siya po ang pinakamalakas na susunod pong Pangulo ng Pilipinas. Kaya po kailangan po nilang pagkaisahan at gawan po ng issue para po ito ay masiraan umano. Katulad po nito mga tambay, inuugnay naman po nila ngayon sa Pogo at sa Pulburon mga tambay. Sa Pulburon Lord, ito raw po ang mga kabayan ang kanila pong pinapuputok ngayon. At syempre po, ito naman po ay pinasinungalingan naman po ito ni Atty. Harry Roque. Ito pong si Madriaga mga kabayan. Ang sinasabi ni Atty. Roque ay may deal. May deal itong si Madriaga. Siyempre po sa gobyerno daw po mga kabayan. Alam naman po natin yon. Alam po natin kung sino po talaga ang tunay na gumagawa ng kasamaan sa ating bansa. Lalong-lalo po sa politika, pamumulitika at pagnanakaw nila umano. Umpisahan na po natin ang balita sa mainstream media. Ito po. Umpisahan po natin at isunod po natin si Atty. Harry Roque. Pinondon umano ng mga pogo operator at drug lords ang kandidatura noon ni VP Sara Duterte. Ayon po yan sa umano'y dating bagman ng bise. Nasa frontline na balitang yan, Camille Samonte. Nadadawit na naman sa panibagong kontrobersya si Vice President Sara Duterte. Lumuta ang nagpakilalang dating bagman umano ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Sa kanyang sworn affidavit, idinitali ni Madriaga ang akusasyon niya na nakinabang si VP Sara sa pera na nanggagaling sa mga drug lord at pogo operators. Nagtrabaho raw si Madriaga para kay VP Sara noong alkalde pa siya ng Davao City. Si Madriaga raw ang nagbibigay ng intelligence reports noong 2018 para sa plano noon ni VP Sara na tumakbo bilang presidente. Siya rin daw ang nagtatag ng grupong Inday Sara Duterte is my president at ang pondo na ginagamit dito ay pera mula umano sa pogo operators at drug dealers. Kasama rin daw sa pinondohan ang iba pang support group para sa kandidatura noon ni Duterte. Minsan nag-uutos sa kanya kung saan kukunin yung pera, isang Chinese na kadikit ni Michael Yang. Kaya ang kutob niya, every time na may papakuhang pera or may iiwang pera, ang alam niya talaga, galing yun sa Pogo kasi meron pa siyang pinagpipika pa ng pera somewhere sa Pampanga na isang hotel daw sa loob ng isang subdivision at nakikita niya ang mga Chinese na kausap at tinatawagan siya mismo ng Chinese na kausap. Kaya alam niya talagang Pogo money yun. Nang manalo raw si Sara bilang Vice President, si Madriaga raw ang bumuo ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Siya rin daw ang nagpakilala kay Colonel Dennis Nolasco na isa sa mga pinagpasahan umano ng milyong-milyong confidential funds mula sa Office of the Vice President at DepEd. Si Nolasco naman ang kumuha kay Colonel Raymond Dante La Chica na Yan po mga tambay, nakita nyo po yung pattern. Diba? Nakita nyo po yung pattern ng issue nila. Wala pong iniwan ito doon po sa pinalalabas at matagal nang pinapuputok ni pambansang asong ulol umano. Hindi po ba? Matagal na po yan. Hindi po yan napapatunayan. Yan po ay puro aligasyon, paninira. Galing pa po yan yung mga issue na yan sa pambansang asong ulol umano ng Pilipinas. At sa grupo po ng mahilig sa saba, sa saging na saba. Hindi po ba? Pakinggan po natin si Atty. Harry Roque, mga kabayan. Kung ano po at sino po ito si Madriaga, mga kabayan. Ibang klase po. Talagang kailangan po talaga nilang ilihis. Ilihis at i-divert ang issue ng korupsyon at ang issue po ng pulburon. Hindi po ba mga kabayan? Kailangan po nilang i-divert yan. At syempre, kailangan din po nila talagang pabagsakin ng Vice President dahil delikado po sila eh. Pagka po ang Vice President ang naging Pangulo ng bansa, napakarami pong makukulong at magbabalik po ng pera na ninakaw po nila umano. Pakinggan po natin si Atty. Harry Roque dito po sa isang interview.
Meron po siyang nabanggit noong 2023 daw, kaya daw sumama yung kanyang, kumbaga nag-end yung relationship with the VP Sara because you filed a case against Against him. Madriaga. May falling out daw kayo ni Oo. Madriaga, kaya nagkaroon din sila ng falling out. Kidnapping ba yun? Attorney, Kidnapping. yung kaso? Ano po ba nangyari noong Well, 2023? Unang-una, hindi ko siya kakilala until dinimanda ko siya for kidnapping. So wala kaming falling out dahil hindi ko siya kakilala from ADAM. Okay. Ang alam ko lang, siya ay na-identify as unang-una, suspect nga doon sa kidnapping na yon. At later on, nung na-recover yung mga biktima ng kidnapping, positively identified siya as being one of the kidnappers. So kung sinasabi niya nakakilala ko siya before at nagkaroon kami ng falling out, that's an outright lie dahil hindi ako mag-associate sa mga karakter gaya ni Ramil Madriaga. I think it's more of falling out with VP Sara kasi daw po hiningi niya yung tulong ni VP Sara when you filed the case against him pero hindi raw siya tinulungan. Ganun po ba ang version na Well, alam nyo, ang pagkakaalam ko lang, hindi siya kakilala ni VP Sara. Kasi alam mo, sa piskalya pa lang yan, ginamit na niyang alibay na yung panahon daw na di umano na nanginap sila, siya ay nag-a-attend isang parallel event ni VP Sara, no? At ako naman, nung nakita ko yan sa kanyang affidavit, pinagbigay alam ko kaagad sa tanggapan muna ni VP Sara kung talagang kakilala siya, no? At ang sabi sa akin, hindi yan personal na kakilala ni VP Sara. In fact, hindi siya kakilala ni VP Sara. Ang may kilala lang yung isang tao na may koneksyon kay VP Sara dahil galing sa yung eskwelahan kung saan nag-graduate ng law si VP Sara, no, sa San Sebastian Law School, no. So yun ang pagkaka-explain sa akin. Later on, si VP Sara mentioned to me na nagkaroon siya ng threat sa buhay niya and it was coming from Ramil Madriaga. Ang sabi niya sa akin, it was Julie Blattard, no? At ang threat was directed against VP Sara and myself, no? Pero walang nasabi sa akin si VP Sara. Ang tanong nga sa akin ni VP Sara, sino ba yung Madriaga na yan, no? Bakit ako tinetrete niyang Madriagang yan? Yun ang pagtataka na may mga larawan na kasama siya ni VP Sara kasi politiko naman talaga si VP Sara, no? Talaga namang 32 million ang bumoto kay VP Sara, siguro sa kampanya at yung mga pictures na yan doon sa oath-taking, siguro hindi bababa sa 5 million ang merong larawan kasama si VP Sara. Alam niyo po ba ang details ng threat na po na yon? Hindi na. Tinanong lang sa akin ni VP Sara, sino ba yung Ramil Madriaga na yan? Ba't ako tinetrete? Bakit pati ako tinetrete? Ang sabi ko po, ay naku, hindi ko po alam. Basta alam ko, ginamit kanyang alibay doon sa kanyang counter affidavit, no? Na nag-a-attend daw siya ng isang e-SIP function nga nung panahon na merong nangyayari related to the kidnapping, no? Pero ang tanong talaga sa akin, sino ba yan? At sabi ko, abay, ang alam ko ba lang po dyan, siya ay akusado sa kaso na aking linilitis, no? For 2 counts of kidnapping with ransom. So, ibig sabihin, attorney, hindi po naging bahagi ng security details ni VP Sara si Madriaga? Hindi po, I do not think so. Kasi ang tanong sa akin ni VP Sara, sino ba yung Madriagang yan at bakit ako tinitreten? So maliban po sa pagkakaalam po ninyo na kidnapper nga ito kasi kinasuhan nyo o manoy kidnapper, no? Kinasuhan nyo at hindi kilala ni VP Sara. What else do you know about this guy? At ano yung sa tingin nyo, maging motibo po niya or naging motibo niya para sa mga aligasyon niya ngayon? Grabe, no? Grabe po talaga silang gumawa ng mga peking testigo. Itong si Madriaga, he's desperate para mapawalang sala, no? Siguro naman na-research niyo na nagkaroon na yan ng conviction for kidnapping, pero while undergoing automatic appeal dahil ang sentensya ay death, ng mga panahon na may death penalty pa, na-reverse. Tapos, he tried extorting money, 50 million ata, from Chavit Singson, para manahimik sa isang impormasyon na di umano nalalaman niya, dinimanda rin siya na extortion ni Chavit Singson, no? Tapos dito sa kasong ito, iba-ibang mga istilong ginagawa para mapilitan na ma-dismiss ang kaso, no? Pati pinalapitan niya ako sa isang common acquaintance, inoperan ako ng 5 billion para ibenta yung kaso ng kliyente ko, no? Nasabi ko naman, excuse me, kung 5 million lang, baka ako pa magbigay sa kanya ng 5 million, no? So I did not entertain that. Pero marami pa siya mga foul moves, no? Merong isang unrelated dito sa kasong kriminal, but in order to pressure me, nung hindi niya ako nakuha na bilhin,
nagpa-file siya ng isang kaso for land grabbing laban sa akin. Ang lumalabas na biktima, it turns out, isang kaibigan niya na nagpanggap na biktima ng land grabbing sa Bataan, no? At na-discover ko yung identity ng babae doon sa mga Facebook entries din niya, no? So he will go to that extent. At dinimanda pa ako sa ombudsman, no, over that case. Mabuti na lang, walang nangyari sa kasong yan dahil wala naman akong partisipasyon doon sa pirmahan pagdating doon sa bentahan ng lupa na yan, no? Okay. So he will go to any and all extent para siya ay mapawalang sala dito sa kasong ito, even yung mga foul methods, no? At ako'y naniniwala ngayon na he must have entered into a deal sa gobyernong ito para siya ay mapalabas sa kulungan in exchange for these perjured testimonies against VP Sara, no? At ngayon, no, nakakalungkot na yung mga private complainants, sila na nga naging biktima ng kidnapping, sila pa ngayon ang dinidiin, no, ng gobyerno, no? I'm not at liberty right now to discuss kung ano nangyayari doon sa mga private complainants, but I can tell you they are being pressured, no? Para siguro nga i-atras ang kaso dito kay Madriaga. Pero I think it is too late already kasi isang witness na lang natitira and the prosecution will rest their evidence, no? So napakahirap naman sabihin lahat ng mga testigo ng mahigit 10 testigo ay nagkamali lamang, no? Yeah. So I think he is wrong in his belief that at this late stage in the day mapapawalang bisa pa siya dahil aatras sa mga private complainants. Okay, Attorney Harry, we'll look into that that angle dahil we'll check on them pero puntahan ko lang na well, sabi nyo nga parang baka ito'y meron lang talagang dahilan ba't ito ginagawa. Pero be that as it may, ito'y sumambulat na dito sa Pilipinas o sa Maynila. I'm sure na monitor niyo yun. At kayo, sumagot na kayo. Tatawagan namin kayo, kaya kayo sumagot dito. Pero kayo ba, mapapayo nyo kay VP Sara? Dapat ba niyang sagutin ito dahil ito'y naging usap-usapan na ng maraming quarters dito sa Pilipinas? Tingin ko, she should not dignify this with any response. He's after all in jail for 2 counts for kidnapping for murder, kidnapping for ransom, no? So, bakit naman niya papansinin ang mga salita ng isang tao na nakalagay sa isang sinumpaang salaysay na hanggang ngayon hindi ko maintindihan kung paano na notaryo yung sinumpaang salaysay na yan samantalang siya nakakulong sa DGMP, no? So, nung minsan talaga nakakulong na yan, nagpapasok pa ng piskal sa BJMP para gumawa ng isang sinumpaang salaysay, no? Piskal na hindi naman assigned doon sa syudad kung nasaan yung kulungan, no? So sa akin, I think she should just ignore him completely. Do not dignify anything that he says dahil public record naman, talaga siya'y nahaharap sa mga heinous crimes being prosecuted as we speak. Attorney, yung sinasabi po ninyo kanina na baka nakikipag-ugnayan si Madriaga sa gobyernong ito, gaano kalaking factor po yung politics? Malaki po, 100%. Una-una, bakit ngayon lang? Diba? Napakatagal na niyang nakakulong. 2023 pa yung nakakulong, no? Halos 2 taon na nakakulong yan. Bakit ngayon lang lumalabas yan? Bakit hindi niya inallege yung kanyang supposed ties with President Duterte mismo, no? Even earlier. Sa mga counter affidavits niya, sinasabi nga niya na nag-a-attend siya ng mga activities ng mga parallel groups ni Inday Sara Duterte, no? Pero he has never alleged any engagement with government, no? Kasi kahit paano, kung ikay naging taong gobyerno, mas paniniwalaan sana mga sinasabi mo, no? But he has never alleged ever being a public officer, no? So, bakit ngayon lang? At saka madali naman ma-check ang mga records niya. Kung talagang totoo siya'y naging intel officer sa gobyerno, there must be a record somewhere. Okay, paano tayo magbabay? Siyempre naman, hindi ko kamusay na nangyayari sa dahig. Attorney Harry, naging malaking balita dito nung kayo'y nagsabi na yung warrant of arrest kay Senator Batoy nandiyan na. Well, at least that's a tip na galing sa inyo. Meron ba kayo nalalaman tungkol naman doon sa health check na ginawa kay former president? Baka meron na kayong balitaan. Absolutely confidential po yun, no? Mm-hmm. At pagdating naman doon sa warrant of arrest, alam niyo po, lumang balita na yung warrant of arrest. Okay. Ang bagong balita. Yan po mga tambay, nakita nyo po kung sino-sino po ang kanilang kinukuhang mga testigo. Nakakulong at may kaso pa at convicted po ng kidnapping mga tambay. Unbelievable. Sanay na sanay po sila dyan. At ganyan din po ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Di po ba?
puro nakakulong ang kinukuha nilang testigo. Yung katulad ng pinalabas po nila doon sa Quadcom o doon sa Tuadcom, di ba? Yung inuugnay po kay dating Pangulong Duterte, lalo-lalo nung war on Pulburon, di ba? Puro nakakulong. Ngayon, kumukuha na naman po sila ng testigo at kinakabit po kay BP Sara na hindi naman po kilala ni BP Sara kung sino itong si Madriaga. Mga bayan, at napakarami pong pinapakalat na litrato na siya po ay malapit na malapit sa Vice President at meron po siya kaugnayan. Kahit naman sino pwedeng magpakuha sa Vice President. Kahit nga si Kamanong. Kung may pagkakataon po si Kamanong, ay magpapakuha po ako dahil napakadali pong magpakuha ng larawan sa Vice President dahil sila po ay makamasa. Hindi po sila mga suplada at suplado. Hindi po ba? At napakalapit po nila sa tao, mga kabayan. Kaya po kahit sino ay pinagbibigyan po ng Vice President. At alam naman po natin yan, kahit saan po siya mapunta, ay talaga pong maraming nagpapakuha sa kanya. Hindi po ba? Dahil una-una, sinasabi nga ni Atty. Harry Roque, gaano po karami ang bumoto dyan? Mahigit 32 million. At siya po ay popular na popular kahit saan po siya magpunta. At nakapagtataka, di ba? Pagka po ang issue sa mga Duterte, ang buong puwersa po, majority ng mainstream media ay kinakagat po at talagang binibira po nila at grabe po nila itong isa publiko agad. At talagang akala mo na ang Vice President ay talagang napakalaki na po ng ginawang anomalya at ito'y sangkot sa Pogo at sa Pulburon. Ganyan po katindi ang mga tao na ito. At tamang-tama naman po sinabi ni Tony Roque, may mga record. May record po yan. Kung talagang yan ay tao at malapit sa Vice President, naka-record po yan. Hindi po ba? Recorded po yan. Hindi naman po tangat bobo ang isang BP Sara. Siya po isang abogado. Abogada po siya. Lahat po ng kanyang gagawin ay dokumentado po yan. Hindi po ba? Hindi po yan basta-basta gagawa ng katulad nila na sanay pong gumawa ng kawalanghiyaan at katarantaduhan at kademonyohan sa gobyerno. Umano. Hindi po ba? Kaya nakita niyo po yung pagiging bias ng mainstream media sa ating bansa. Pagka sa pamilya Duterte, tinututukan nila agad. Talagang bira ng bira umano. Pero pagdating po sa gobyerno ng binagongang Pilipinas, grabe ang korupsyon. Ayaw na ayaw po nilang birahin. At ayaw na ayaw po nilang tutukan si Bangag, si Tambaluslos, at yung anak na adik din daw po umano. Ayon sa kanyang tiyahin na kapatid ni Bongit na si Senador Amy Marcos. Nakita niyo po bang binabanatan at binibira ng mainstream media yung napakatalabak na korupsyon na mahigit 3 taon? Trilyon? Daan-daang bilyon? Nakita niyo po bang binira si Tambaluslos? Si Sandro Marcos? Si Bongit ng media? Hindi po ba kayo nagtataka? Ganyan po sila katindi. Kaya nga po sindikato po umano sila ngayon. Hindi po ba? Pero pagdating sa Vice President, nakita nyo po, lahat na lang iuugnay nila. Confidential fund, Pogo, pati Pulburon Lord, kinakabit na, mga kabayan. Baka nga pati sa susunod, pati pagnanakaw ng manok, mga kabayan, pagnanakaw ng itlog, pagnanakaw ng mangga sa kapitbahay, baka ikabit na rin po kay BP Sara, mga kababayan. Ganyan po sila kadesperado. Desperado po ang gobyernong ito. Lalong-lalo po ang grupo ng makakaliwa. Mga magnanakaw na politiko. Desperado sila. Dahil nga po, ang isang paa nila ay nasa hukay na umano. Kung hindi nila ito mapapabagsak. Hindi po ba? Lahat na lang gagawin nila. Kaya po nila ay ginagawa rin ito na dalin po sa issue ng Pulburon at issue po ng Pogo dahil may niluluto po ang mga demonyong yan na impeachment sa Vice President. Nagluluto na naman po sila ng gawa-gawa, planted, kasinungalingan na sinasabing involved sa Pogo at Pulburon ang ating Vice President na naginamit sa kanyang kampanya
umano. Ganyan po kadesperado. Kaya nga sinasabi na Tony Harry Roque, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Di ba? Bakit ngayon lang? Nakakulong ka na. Nakakulong ka na. Magtatatlong taong ka nakakulong, ngayon ka na nagsalita. Bakit? Wala na kasing mawawala sa kanya eh. Kaya lahat po ng kasinungalingan, gagawin po niyan. Dahil po, habang buhay na po nakakulong yan. Dahil ang kaso niya, kidnapping. Hindi po ba? Habang buhay po ang kulong niya. Kung may bitay nga po sa ating bansa, bitay yan eh. Hindi po ba? Kaya yung tao na yan, si Madriaga, mga kabay, gagawin po lahat niyan. Kahit nga sabihin mo kay Madriaga na si BP Sara ang tsumugi kay Bonifacio, tsumugi kay Rizal, magtitistigo po yan. Sasabihin niya, si BP Sara, ang mastermind ng pagtsugi kay Bonifacio, kay Rizal. At ganun din po kay Ninoy Senior. Di ba? Baka siya rin ang nagplano para tsugiin nung panahon na bababa siya sa eroplano. Baka. Hindi kaya. Dahil nga po wala na pong kredibilidad. Convicted na nga eh. Nakakulong. Hindi po ba? Nakakulong ka na eh. Kaya mo na magsinungaling dahil wala nang dangal. Wala ka nang dangal sa sarili mo. Hindi po ba? Dahil may kaso ka eh. Convicted ka eh. Hindi po ba? Di po ba ganyan yung mga kinukuha nilang testigo? Di ba? Isama na natin si alias Bicoy. Di po ba? Nandyan, di ba? Sila Las Cañas. Di po ba? Nakita po natin, mga walang dangal, walang dignidad ang mga testigong kinukuha nila. Ngayon, kukuha na naman sila isang nakakulong. Convicted. Unbelievable. Di ba? Kaya nga kung ikaw tanga bobo, katulad ng mainstream media umano, maniniwala ka rito sa convicted. Hindi ba? Dahil pera umano ang pinagagana riyan. Pera. Dahil desperado na po sila umano. Hindi po ba? Kaya yun ang logic dyan eh. Yung tao na kriminal, convicted, nakakulong, lahat po yan gagawin dahil wala nang mawawala nga sa kanya. Nakakulong na siya. Hindi ba? Kaya yan, tao na yan, pwede mong kunin yan na testigo. Ang tanong, kung matino po ba ang judge? Kung matino po ba ang piskal? Paniniwalaan po ba yung isang convicted ng kidnapping? Sige nga, nakakulong. Magtuturo ka ngayon. Unbelievable. Hindi po ba? Hindi katulad ni Saldico. Nagturo si Saldico, hindi pa siya convicted. Hindi pa siya nakakulong. Tinuro niya na mismo kung sino ang utak. Kung sino utak. Diba? Kung sino ulo. Di po ba? Si Bongit, Tambaluslos, si Lisa Marcos, Sandro Marcos daw umano ang nasa likod ng sindikatong korupsyon sa ating bansa. Nakita nyo po, yung mga nagpapatotoo na hindi po nakaugnay kay BP Sara, puro po kasamahan nila ang nagtuturo sa kanila. Kasamahan nila. Si Saldico. Di po ba? Aso po nila yan. Pero sila po ang sinusuka ngayon. Mga diskaya na pinakukulong nila. Di ba? Sila rin ang tinuturo. Yung grupo nila. Hindi po ba? Pero pagdating po sa mga Duterte, ang mga testigo, mga nakakulong. Unbelievable. Ang kinukuwang witness, nakakulong. Bakit? Wala ba kayong makuha na testigo na hindi nakakulong? Ginagawa nyo tanga, bobo mga Pilipino. Ano kami? Bobo, tanga? Maniniwala kami sa mga pinaggagawa nyo, kawalang yat, katarantaduhan. Convicted. Kaya, pagtatawanan lang kayo ng isang BP Sara, gawin nyo ng gawin, kaya lang, lalo po silang nalulubog. Lalo po ang mainstream media, yan, kinakagat nila agad. Hindi man lang nila tingnan ang background nitong tao na ito si Madriaga. Hindi man lang nila silipin ang background kung anong klaseng tao ito. Hindi po ba? Basta lang po sila makapanira. Gamit na gamit po sila. Gamit na gamit po sila ng gobyerno umano o kung sino man
kung sino man ang nasa likod nila. Gamit na gamit po sila. Basta may pumutok na issue para sa mga Duterte, kaagatin nila. Kahit hindi pa po nila talaga naba-background check ang mga tao na nagbibintang at naninira sa mga Duterte. Ganyan na po kawawalang hiya umano, kasasama umano ng ating mainstream media. Hindi naman po lahat, mga kabayan. Pati po sila nagamit na at nagpagamit na. Sa bagay, wala tayong magagawa. Dahil ang malalaking mainstream media sa atin, sino po ba may-ari? Di po ba mga oligarkiya? At meron din mga politiko. Hindi po ba? Maraming salamat po. Yan po mga tambay, ang napakalinaw mga tambay. Malinaw pa po yan sa sabaw ng pusit kung anong klase po ang pagkatao na nagdidiin umano sa Vice President na siya raw po ay sangkot sa mga pulburong Lord at sa Pogo. Unbelievable. Thank you po mga tambay sa nagusto po natin tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment mga tambay. Thank you po sa inyo. At syempre po sa mga subscribers po natin. Thank you po mga kabayan. Mag-ingat po kayo. Ingat po. At syempre po mga tambay, sa mga nagko-comment po sa atin, shoutout po. Ito po, shoutout po kay Tessie Mantilla. Thank you po sa inyo ma'am. At kay Jesus Valdepeña, shoutout po sa inyo. At syempre po, thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Nancy Lumampaw, Tatay Nick ng Canada, Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., Annie Jo, ako si Pilam, Jobelin Watanabe ng Japan, si Jem Aris na United Arab Emirates, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray, Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershaw ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, at si Bei Chichiyoko. Thank you po sa inyo mga kabayan sa mga tulong at biyaya na inyo pong pinagkakaloob. Ingat po kayo at siyempre po lalong-lalo po sa inyo pong mga paggawa. At siyempre po ipanalangin at dalangin po natin mga kabayan na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan, ang pamilya Duterte at ang ating pong buong sambayanan na mailayo po tayo sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo mga kabayan at nang makalabas na po siya sa lalong mabilis at makasama po natin sa ating bansa. Ingat po tayo mga tambay. Thank you po. Maraming salamat. Bye-bye.